Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Peter Schiff. Ayan, isa po siyang critic ng Bitcoin. Ayaw na ayaw niya po kay Bitcoin. Kaya naglabas po siya ng isang bold prediction na magkakaroon daw ng Bitcoin crash. Kung pag sinabi nating Bitcoin crash ay babagsak po ng napakalaki yung presyo ni Bitcoin. Yan po yung prediction dito ni Peter Schiff. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Peter Schiff pulls his followers on the potential of a Bitcoin crash, focusing on pre or post-launch of a Bitcoin ETF. Ayan, mangyayari daw yung Bitcoin crash. Ayan, bago pa mailabas or ma-approve ang Bitcoin ETF. Kaya ayan, ganyan po katindi yung kanyang prediction. Ayan, dapat po nating ulitin ko po ulit na si Peter Schiff ay isa pong kritiko ng Bitcoin. Despite his followers leaning towards a post-ETF launch crash, Schiff disagrees and predicts a crash before the ETF launch. Amidst speculation on Bitcoin's future, recent reports highlights a significant price surge crossing the $36,000 mark. Yan, grabe naman po si Peter Schiff. Maraming mga nagsasabi na kung pag ma-approve daw ang Bitcoin ETF ay isa daw po itong catalyst, magdudulot ng isang catalyst sa presyo ni Bitcoin kung saan ay ito ay mag-i-skyrocket or magkakaroon ito ng mabilisang pag-akyat. Pero pagdating po dito kay Peter Schiff ay kabaliktaran naman po yung kanyang prediction. Magkakaroon daw ng Bitcoin crash. Kaya yan. Chief Economist Peter Schiff pulled his 983,000 social media followers, asking them when they think the price of Bitcoin will experience a crash. Yan, ang dami po pala niyang mga followers, umaabot na ng 1 million. Yan, yung naniniwala kay Peter Schiff. However, Schiff expressed disagreement with the results provided by his followers. Peter Schiff contradicts followers on timing of Bitcoin crash. And Schiff directly questioned his followers about whether the Bitcoin crash would occur before or after the launch of a Bitcoin exchange-traded fund. The results lean towards post-launch with 23% in contrast to 8% predicting it would happen before the launch. Kaya yan, mangyayari daw yung launch, mangyayari daw yung Bitcoin crash bago ma-launch ang Bitcoin sa ETF. Yan. Yung when will Bitcoin crash? Ito yung tanong niya. Before the ETF launch, after the ETF launch, buy and hold till the moon. Yan po yung majority of votes. And based on the results, my guess is that Bitcoin crashes before the ETF launch. This is why people who bought the rumor who actually profit if they wait for the fact to sell. Yan po. Yung pagdating naman kay Peter Schiff, ito yung actual niyang sinabi na magkakaroon daw ng Bitcoin crash bago pa man mailabas ang Bitcoin sa ETF. Yan. However, 68.1% click the impartial third option, buy and hold till the moon. One ex-user stated, I would say that based on your results, 70% of your followers hold Bitcoin, that they should tell you something. Yan. Marami pong pumili dito sa pangatlong option, 68.1, buy and hold till the moon. Bitcoin ETF approval hopes fuel speculation. Yan, marami po talagang umaasa dito sa approval ng Bitcoin ETF na ito talaga ang magdudulot ng catalyst para ito ay umangat ng napakataas na presyo. Several recent reports highlight Bitcoin notable price surge amid the anticipation of forthcoming Bitcoin ETF approval. On November 9, BN Crypto reported that Bitcoin crossed the $36,000 mark. This level has not been seen since it fell below it in May 2022. Ayan, matagal-tagal daw na naakyat or narating ni Bitcoin ang presyong ito, $36,000 mula noong bumagsak ito noong May 2022. Kaya ayan, halos isang taon na.
Ayan, Bitcoin, ito po yung kanyang presyo ngayon ay nasa $37,078. Ayan, ang kanyang market cap ay $724.6 billion. Trading 24-hour trading volume ay $11.2 billion. Yan. Meanwhile, two Bloomberg analysts confidently asserted a 75% likelihood of Bitcoin ETF being approved in the United States this year. Ayan. In a post on X or formerly Twitter, Eric Balkunas, a senior ETF analyst at Bloomberg, declares heightened confidence alongside James Seyffart regarding their prediction of spot Bitcoin ETF securing approval this year. Ayan. James Seyffart and I are upping our odds to 75% of spot Bitcoin ETF launching this year. Ayan. Ayan po yung mga balita natin tungkol dito kay Peter Schiff. Ayan, sinasabi po niya na babagsak daw or magkakaroon ng Bitcoin crash bago mailabas ang spot Bitcoin ETF. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.